We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo ang mga importanteng balitang lokal gikan sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad kapag balita gikan sa Western Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Karong bispera sa Kalagkalag, atong sayron ang kahimtang sa Digo City Cemetery. Pinaagi ni Argel Relator. Live. Argel. Kent, kung sa ubang mga sementeryo, kinahanglan pa nga manghagbas una ang mga kabanay sa mga minatay. Una ang adlaw sa mga minatay. Dinhi sa Digo City Public Cemetery, Kent, dili na sila kinahanglan maging ana. Sanglit, limpyo na ang sulod sa sementeryo. Dili kinahanglang magdala og kining mga paghagbas ang mga kabanay sa mga minatay sa Digo City Public Cemetery. Sanglit, wala na mga sagbot sulod sa mga sementeryo. Nakahilera dinhi ang mga ipanglubong sa apartment type nga pantheon o doon na sab uban nga nakamusuleyo. Naka-arrange ang ana sa usa ka libo ka krus nga sama sa ana sa mga libingan ng mga bayani. Gipanglubong ubos sa matag krus ang mga gipangbalhin nga bukog niadto pang dekada 60. Namintenar sa Office of the City Economic Enterprise Manager sa Digo City LGU nga mo'y nagmanage sa sementeryo ang kalimpyo aron nga hapsay ang pagbisita ingon man nga makafocus sa paghalad ug pagampo ang mga mobisitang kabanay. Sumala sa kapulisan, kinabawal ang pagdala o ilimnong makahubog o mga pointed objects sulod sa sementeryo. Kaya sumala sa Davao del Sur Provincial Police Office nga karong udto ang deployment sa mga kapulisan sanglit nag-serve sub sila sa eleksyon kagahapon. Ug sa karon no dunay ginapahigayon nga responso o kining pag-ampo alang sa mga minatay sulod sa kining chapel nga gipasaugdahan sa San Isidro Parish. Alas 8 kana sa buntag no hangtod na sa alas 4 sa hapon. Kanang latest gikan dinhi sa Digo City Public Cemetery. Balik kanimo Kent. Daghang salamat Argel ug mayong buntag sa inyo diha. Mga kapuso, sa karon atong sayron ang kahimtang dinha sa Davao Memorial Park sa Davao City. Kung ninyo makita mga kapuso, no, medyo gamay pa lang ang mga tao nga nagabisita karon dinha sa Davao Memorial Park sa Davao City. Apan unya, taod-taod, siguro pag-abot sa hapon, posible nga mas mudaghan pa kini. O glauman nato nga pag-abot na sa adlaw sa undas, ubay-ubay na jud ka mga tao ang mga bot og syempre no ato makita pod ang mga paninda dinha nga mga bulak og kandila sa atong pag-adto kagahapon sa mga tindahan sa mga bulak medyo ni mahal na ang presyo ni ini og posible pa nga mumahal kini pag-abot na sa adlaw sa undas. Pahimangno usab sa otoridad nga para dili malangan sa matag sementeryo ginabawal ang pagbitbit og mga saba or mga loud nga mga butang susama sa mga speakers o hinadili usab ang pagbitbit og mga sharp objects. Og sa karon mga kapuso no inyong makita ang Davao Memorial Park gihapon dinhi sa Davao City og sa karon lagi kay medyo gamay pa lang ang mga naga-visit karon pero lauman gayud nato unyang hapon ang pagdagsa sa mga tao. Mayang buntag mga kapuso, live ta diri karon sa Cagayan de Oro City Memorial Park diri sa Bulunsuri, Barangay Kamaman-an dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City ug atong hilagway ang dagway diri karon sa ato ang pampublikong samang karong bisperas sa adlaw sa mga minatay. Mga kapuso, diri sa kulikuran nga bahin, makita na nato nga aduna nay checkpoint nga gipahigayon nga ato mga personal sa Cagayan de Oro City Police Office. Kini subay na sabno sa ipahigayong adlaw sa binatay ug mga adlawan Nobyembre 1 ug Nobyembre 2. Kini kabahin sa pagsiguro sa tuang kapulisan nga ang tanang manulod diri sa samang adunay sakto nga katuyuan no
sa pagsulod diri o wala sila mulapas sa mga pulisya nga ginapatuman sa atuang otoridad. Sa kasamtangan, hugot nga ginasusi no sa tuang mga kapulisan ang kining mga sakyanan nga gasulod. Ginabawal karon ang mga pribado nga sakyanan nga mosulod diri sa atuang pampublikong samang, labi pa nga ginalikayan sa atuang authorities nga maghuot dito sa sulod nga bahin. Ilabi pa nga nagpadayon pa pod ang renovation o construction ni ining atuang City Memorial Park. Ang ginatugutan nga makasulod mga kapuso, katulamang mga residente nga nagpuyo diri dapit sa upper part diri sa may Bulunsuri area. Kay kani adto sama sa itong mga naandan, nagyapoy mga residente nga nagpuyo dito dapit sa may taas nga bahin. Busa kani ginasusi gayud sa ato ang authorities kung ang mga manulod dinhi mga residente bagayod diri nga lugar. Ato ang pahimangno pod sa ato ang mga kapulis pahimangno gikan sa atong kapulisan ngadto sa mga muanhe nga likayan ang pagdala sa mga bawal nga butang sama na lamang sa mga hait nga butang, ilimnon o katong pagdala og backpack labi na ugmang adlaw. Ug mo kanang latest gikan diri sa Cagayan de Oro City Memorial Park. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka lalaki sa Malitbog, Bukidnon, dakpan human nga nakuhaan og campaign material nga adunay naka-stapler nga kwarta human kini naharang sa COMELEC checkpoint sa lugar. Kapulisan nanawagan sa publiko nga imintinar ang kasagrado sa eleksyon ug dili ibaligya ang boto. Anyang report. Gidakop sa mga personay sa Malitbog Municipal Police Station uban ang 1st Bukidnon Provincial Mobile Force Company ang 25 anyos nga lalaki ato sa gihimong COMELEC checkpoint sa crossing Santa Ines. Sigon sa kapulisan nga ilang gipahunong among suspect nga gamaneho sa iyang motorsiklo. Gipangayuan og mga papeles apan walay mapakita. Diyang gisuta ang iyang dalang bag. Didto na nakita sa kapulisan ang bundle sa kwarta nga naka-stapler sa campaign material nga adunay ngalan sa usa ka kandidato pagka barangay Kagawad. Considering election period karon, nakita pod ang maong mga pieces of evidence no nga adunay naka-stapler nga kwarta nga adunay bay pangalan sa usa ka kandidato. So adunay presumption nga ato ang makita nga posible kini nga paggagamiton for posibilidad nga gamiton for vote buying. Miabot ko no ngadto sa kapin 43,000 pesos ang kwarta nga nakuha gikan sa suspect. Kasong paglapas sa Section 261 sa COMELEC Omnibus Election Code ang ipasaka batok sa suspect. Padayon pa ang investigasyon sa insidente. Labi pa nga ginahulat pasab sa kapulisan ang mga lakang nga himuon sa COMELEC Bukidnon Provincial Office labot sa insidente. Nagya po yung mga kandidato nga mo engage no wala man tanang ingon nga mao gid ang mga kandidato kay posibilidad man pod nga pwede pod kani nga sa kontra pod nga side no daghan kini nga version which is that is still under investigation. But still makasubo paminawon kay napay gahimog susama ni ini. Subay sa mong insidente, adunay panawagan ang kapulisan ngadto sa mga butante sa rehiyon. Dako kayo ni nga importance nga atuag yung ato ang pangalagaan, atuag yung ato ang tagaan og kaning sacredness. Kay kabalo kita nga kung kinsa ang mga tao nga maglingkod sa ato ang panggobyerno, mao kana it's either lang kana nga mo dala kini sa ato sa kadautan or madala sa ato sa kaayuhan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong kumustahon karon ang pag-ihap sa boto sa eleksyon kagahapon dinha sa Cotabato City. Pinaagi sa live report ni Abby Caballero. Abby? Kent anaata dinhi karon sa Cotabato City Central Pilot Elementary School sa Cotabato City nga mao ang pinakadakong voting center dinhi sa syudad. Sa atong makit-an karon duna pay mga watchers ug supporters ang anaa dinhi nga nagapaabot og resulta. Sa karon Kent no usa na lang ka voting precinct ang ginapaabot nga mahuman og ihap sa mga boto. Duna pa sablaing voting centers dinhi sa syudad nga wala pa nahuman sa counting of votes. Sa update sa Cotabato LGU 9:30 kagabi sa 37 ka barangay wala
pay naka-turnover og balota. Gani pagkahuman sa canvassing and counting of votes sa nagkadaiyang voting precincts, kinahanglan ipasa sa COMELEC office sa BARM ang mga balota. Dayon kinahanglang ibalik ang mga election paraphernalia sa City Hall kung sa ilang ginatawag nga People's Palace. Kent anaa sa kapin 100,000 ang registered voters dinhi sa Cotabato City. Sayron pa sa COMELEC Cotabato kung pila gayod ang miboto. Gani kahinumduman kagahapon Kent no sa adlaw sa eleksyon nga tungod sa kainit o tungod sa kataas sa linya dunay mga miuli ug wala na lang miboto. Samtang gikonsidera sa Cotabato City Police Office nga bisan pa man sa mga problema nga nasinatian kagahapon, malinawon daw gihapon ang eleksyon dinhi sa Cotabato City. Kent. Daghang salamat ug amping mo diha, Abby Caballero. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, magkatunog, dili ba yung panahon sa pipila ka lugar dili sa nasod ang low pressure area o shear line. Namatikdan sa pag-asa ang LPA sa gilayong 470 kilometers sindakan sa Virac, Catanduanes. Sa karon ubusan chance sa diining nga mahimong bagyo. Posible sa bang pagulan nga hatod sa shear line sa Bicol Region, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz ug Northern Samar. Ang shear line mao ang pagsugat sa bugnaw nga hanging amihan ug easterlies. Karong buntag posible ang ulan sa pipila ka lugar sa Northern Mindanao base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini og masalapad na pag-abot sa hapon. Posible ang heavy to intense rains sa pipila ka lugar nga maghatod og pagbaha o landslide. Mga kapuso, this morning, atong makauban ang Pride sa Mindanao o Pride sa Davao del Sur nga maoy mag-represent sa Pilipinas sa umaabot nga Miss Cosmo World 2023 sa Malaysia karong Nobyembre. Mga kapuso, let's welcome Miss Cosmo World Philippines 2023, Miss Elda Luis Aznar. Miss Elda, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning everyone, most especially to the Kapuso og taga Mindanao. Ayun, Miss Elda, first of all, congratulations. Thank you. And I want to ask, how's your day? Oh, it was amazing. Early kay ko ni mata for this and I'm so happy kasi worth it jud siya. Okay. Pero unsa ba ka, Miss Elda? Ano, baka ka ng night owl baka or early bird? Ay, night owl jud ko. Night owl. I work better at night. Okay. Pero okay, for this, I will really wake up early. Nice. Okay, mga kapuso, no, mata jud og sayo si Miss Elda para sa ato alang ni ha. Oo. And I guess kasi kasagaran di ba sa mga night owl no kay mga artist? Artist ba ka, Miss Elda? Oo, I would consider myself artist because Okay. I graduated with a degree in interior designing. Okay. And I graduated in Philippine Women's College, which is actually, I think, #1 art school here in Mindanao or in Davao City. Okay. And growing So, up, yeah. murag nakahiligan ba nimo ang ang pagbuhat og any artworks? Unsa bang specific artworks ang imong ginabuhat? Actually, it varies. I like crafting, painting. Kaya ever since Oo. tung bata ko, I remember there's a show in TV na Art Attack, for example. yes. Oo. Art Attack. When that show comes up, talagang nagmamadali ako maghanap ng materials just Okay. to copy it. Okay. So yeah, kahiligan dyan ako siya. And also, Miss Elda, no, congratulations dahil sa imong bagong na-open nga you. business. Thank Oo. you. Para sa imo ba, Miss Elda, unsa ba ka importante ang ano bitaw, financial freedom kaysa pageant no, nakita na ko ang imong tubag. Bali ang imong tubag didto kay gi-highlight nimo ang importance sa financial literacy. Para sa imo, unsa ba ka importante na especially sa mga Pinoy ug sa mga Mindanaons nato? I think it's really important kasi when it comes to financial literacy and financial freedom, you really get to know your strength, you really get to know Okay. how to balance your finances. And in return, in the future, or pagkatiguangon nimo, dili jud ka maglisod. Yes. Yeah. Okay. Kung mga kapuso, no, FYI lang, garbo kaayo ni sa Mindanao ug sa Davao del Sur ug sa Davao Region kay si Miss Elda ang first nga representative sa Philippines nga gikan dinhi sa Mindanao. Miss Elda, can you take us back sa time nga or sa imong journey bitaw sa Miss Cosmo World Philippines?
So it started, I think, 3 months ago. Okay. I decided to join starting pa lang January when it was rumored na the first ever Cosmo World Philippines 2023 will be held here in the Philippines. Okay. And when it was officially announced, I really grabbed the opportunity kasi it really aligned with my values as well as my mission and vision. Okay. And that is to give opportunity not only to myself but also to my community. That is why I really put up a business. Okay. Ug unsa ba ang imuhang what do you call that? Like platform ba or kanang advocacy? Oo. Even before, up until now, my advocacy has always been to support all the creatives in our country. Yes. Kasi as a creative myself, I know firsthand the struggles because some people consider this as a hobby, and I really want to break that stereotype and to highlight the social issue that comes with it. That is why that has been my advocacy ever since. Okay. Ug syempre di ba Miss Elda no kay kasagaran sa mga naga-join sa pageants nasalay tawag sa ilahang walk. Unsa bang tawag sa imuhang walk? I would say my walk is Cosmo World Walk. Cosmo World Walk. Okay. Ug mga kapuso ha, abangan na nato sa iyahang competition on November. Yes. Okay. So Miss Elda, can you tell us bali kinsa ba ang nahimong inspiration nimo growing up para maka-join ka aning pageant o sa mga ani na pageant? It is actually a long history. It started with the dream of my grandmother. She really wanted to be a pageant queen, to be a model, to be a flight attendant. And because she wasn't able to pursue those, na-pass on niya yung dream niya sa akin. And ever since, I remember when I was young, tinuturuan niya ako maglakad, how to answer, how to stand, and that is why when I grew up, I pursued all of them. So I became a pageant queen, I became a model, and I became a flight attendant. Okay. Maiba ako, Miss Elda ha. Kasi isa ito sa mga sa mga pinag-uusapan kumbaga, yung kaning nilang age range kumbaga sa pageantry. Para sa imuha ba, kailangan ba na ay age range bitaw sa pageantry or dapat anyone can join ing ana? Well, personally, I am against that. As someone who is the oldest in the batch in Miss Cosmo World Philippines 2023, I've always believed that with age comes with wisdom or comes wisdom. Kasi you don't get to experience life as a whole at a very young age. And when you come with my age na 28 years old na, you get to experience failure, success, heartbreak, and that experiences becomes your story, and that story becomes an inspiration to others. And by inspiration, unsa ba imuhang mensahe sa ato ang mga aspiring mga kids or youngsters nga gusto mahimong beauty queen someday? You know, as someone who experienced again life, I have so many failures, so many setbacks, but I would really strongly advise to never give up on your dreams, to just keep on pushing and never say never, because that's when you really end your dreams. So just keep on going. Before we end this interview, Miss Elda, please greet your fans, your friends, and please invite them to follow on your social media. Alright, to everyone, most especially sa mga pamilya ko dito sa Mindanao and to the all Mindanaon, thank you so much for supporting me from the very start till the very end. And I hope you would continue to support me sa atong laban this coming November 29 in Malaysia, because I will not only be representing Davao del Sur, this time I will be representing the Philippines. Ayun, daghang salamat Miss Elda. Ang ato ang Miss Cosmo World Philippines 2023. Ug mga kapuso at tutok lang kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Malampusong na-intercept sa Israel ang rocket nga gipabuto sa nasud Lebanon niadtong Sabado dungad sa ground operations sa Gaza. Wala nakahatod og kadaot sa nasud Israel human malampusong na-intercept niini ang rocket nga gipalupad sa nasud Lebanon. Kini ato sa gipahigayong ground operation sa nasud Israel sa Gaza Strip.
Gibutyag sab sa Central Israel nga gawas sa rocket nga gikan sa Lebanon. Sunod-sunod sab ang rocket attack nga ilang nasinati kung asa ni alarma ang siren sa dagkong syudad sa nasud. Sumala sa United Nations Lebanon Peacekeeping Force kun UNIFIL nga usa sa ilang sakop ang nasamdan niadtong Domingo human naigo ang missions base sa usa ka village sa Yula nga anaa sa Lebanese-Israeli border. Sumala pa nga anaa sa 46 Hezbollah fighters ang napatay samtang 43 ang samdan sa borderland. Anaa kuno sa 84 attacks ang ilang nalusad sa border sukad miulbo ang taggubot. Sumala sa Israeli military nga anasab kuno sa 7 ka sundalo niini ang namatay sa engkwentro. Mga biktima sa Hurricane Otis sa Mexico, problema ang tubig mainom ug pagkaon. Shortage sa produktong petrolyo na sinati sab. Problema karon sa mga biktima sa Hurricane Otis sa Mexico ang pagkaon, mainom nga tubig, hasta na ang shortage sa mga produktong petrolyo. Ang mga apektadong residente nagpaabot pa sa relief goods human kini gihapak sa Hurricane Otis nga naghatod og grabeng kadaot sa ilang kabalayan, infrastruktura, kalsada ug nahanaw ang panginabuhian. Sa usa ka gasoline station sa Acapulco, Mexico, makita ang gamayng tapok sa mga tao nga gipapahawa sa kapulisan gumikan sa hita kuno nga looting. Samtang kining mga lalaki, babae ug bata naglinya na sa usa ka underground water tank aron makakuha og tubig nga mainom. Ang death toll nga hatod sa Hurricane Otis miabot na sa 39. Interactive Bamboo Museum gibuksan na sa Antipolo City. Gilusad ang Carolina Garden Museum sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Gipangunahan kini sa founder nga si Carolina Jimenez. Present sab sa moong event ang iyang asawa nga si former GMA Network Incorporated President and CEO Menardo Jimenez ug ang iyang mga anak nga sila Butch ug ang GMA member Joel Jimenez. Anasab si Florencia Gozon Tariela. Sumara ni Carolina nga buot niya mahibaluan sa kadaghanan ang mga managlahing gamit sa kawayan sa iyang interactive museum. Gawas ni ana, nagpahigayon sab og presentation sa The Bamboo Organ. Sa kalampusan sa Encantadia, karon ato na sab masaksihan ang bagong henerasyon sa mga sangre. Alang sa Sangre, The Encantadia Chronicles ang atong ilailahon. Ano ang report ni Earl John Balungay? Esta sakto mga kapuso, tungod mailhan na ang bagong henerasyon sa Sangre. Si Faith Da Silva, isip Plamara, ang gitahasang tigbantay sa Brilyante sa Kalayo. Angel Guardian, isip Dea sa Brilyante sa Hangin. Ug ang labing una nga lalaking sangre nga mahimong tigbantay sa Brilyante sa Tubig nga si Adamos, si Kelvin Miranda. Sa pagsalang sa mga new generation sa sangre, sa GMA Integrated News interviews, dunay pressure apan mas excited pa sila sa ilang mga karakter. Mga kapuso, kabalo ba mo nga si Faith nag-audition daw ni adtong 2016 sa Encantadia? Si Angel, na-meet og nahinabi ang labing unang tigbantay sa Brilyante sa Hangin nga si Iza Calzado. Trivia pa nga, ang pangalan sa karakter ni ini nga si Dea, gikan sa pangalan sa anak ni Iza. Si Kelvin, nahimong emosyonal sa break nga gihatag kaniya. Di po kasi natin sigurado yung ano, di ba? Yung kung kailan darating sa'yo yung ilaw mo, yung spotlight mo. Parang ang dami munang pagsubok na darating para makita mo siya eh. Nagpasalamat sab si Faith sa iyang inahan nga iya sab #1 supporter. Siya yung nagbigay ng inspirasyon sa akin para galingan ko palagi, para ipakita ko sa mga tao na, I'm deserving of this position right now. Karon daw magsugod ang ilang pagpangandam alang sa Sangre, The Encantadia Chronicles. Andam sab sila sa mga fight scenes ug dakong tabang kanila ang ilang mga hobbies. Si Faith nahilig sa firing, free diving si Angel, samtang pagmotor kay Kelvin. Isip pag-welcome sa bagong sangre, dunay pag-greetings kanila ang pipila ka mga unang sangre. Abisala, gusto ko lang mag-send ng aking best wishes and a lot of good energy para sa bagong cast ng Encantadia Sangre. Ako po ay nagagalak at muli may magpapatuloy ng aming nasimulan. I hope that this new Sangre show will take you to places your heart never imagined. Open the doors
Aslamon Boya Nazar. At taus-puso po kaming nagpapasalamat ngayon pa lang sa suporta na ibibigay ninyo. Iniimbitahan ko po kayo na papasukin niyo po kami sa inyong mga bahay at puso. Avisala Eshma. Ako si Earl John Balungay para sa At Home with GMA Regional TV. Dili lang laging handa apan walay kapareha ang karakter sa mga napiling 10 outstanding Boy Scouts of the Philippines karong tuiga. Gikan sa gatusan ka mga kandidato, tig-isa ka winner sa napulo ka mga scouting region sa nasod ang gipasidunggan. Gipili ang outstanding senior scouts base sa ilang community service, pakigiusa sa school-related activities, character development o kahanas sa interview. Makadawat ang napulo ka mga winner og 2-year college scholarship, cash prize o guban pang premyo. Congratulations sa inyo, kabahin ng search o ang awarding ceremony sa month-long celebration sa founding anniversary sa Boy Scout of the Philippines. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Miss Universe 2018, Catriona Gray. Let's cultivate an environment, not just in beauty pageants, but in society in general, where we argue like we're right, but we listen like we're wrong. Mga kapuso, 55 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.